Hoy! Ano na? Bakit biglang nagkaganito si China? Alam nyo ba guys, nasa panic mode nga sila ngayon. Partidang liit-liit nating bansa, talagang nagpapanik pa sila niyan. How much more pa kaya kapag lumakas na nga po ng tuluyan itong ating military forces. So ngayon nga po guys, alam naman natin ng lahat no, na merong balikatan exercises ang ASEAN countries at humigit nga kumulang 14 to 16 allied countries ang nagmamasid nga po dito sa balikatan exercises. Kasi nga po guys, kampi sa atin itong mga ibang bansa, France, China, Japan, India, kampi po sa atin guys. Kasama na nga po dito sa balikatan exercises yung yung US. Eh talagang tama tayo guys ng instinct. Hindi tayo nagkamali na talagang uusok itong si China. Totoo guys, nasar. Alam nyo kung ano yung ginawa? Nagpalagay dyan guys sa, sa West Philippine Sea. Pinalibutan nila ang West Philippine Sea ng eksaktong numerong 124 ships. Mga barko. Ay, alam naman natin ang gagawin nila dyan. Magmamanman yan diyan sa sa ginagawang drill sa balikatan exercises, lalo pat 'di ba nga talagang nakakaurap nga naman na yung napiling barkong palubugin sa sinking drill barko ng China. Alam ko guys, yun po yung frustration nila. Coincidence lang naman po yun. Bakit kayo 'di ba? Ba't kayo naaasa? Coincidence lang naman. Alangan naman yung gamitin sa sinking drill na barko yung mga bago pa, yung mga nagfa-function. Malamang yung gagamitin sa sinking drill na barko is yung na talaga, yung malfunction na, yung hindi na talaga gumagana, hindi na napapakinabangan, kumbaga yung bulok na. Yung made in China na barko na yun, humigit kumulang 50 years na nga 'di ba? So, hindi na po siya guys nagma-malfunction ng maayos. So, yun po guys yung napili sa sa sinking drill na barkong papalubugin. Alangan naman po guys yung barkong palubugin nyo, yung bago pa, yung nagpa-function pa, di sayang naman sa pera. Hindi din naman pwede na hindi magkaroon ng sinking drill. Hindi din naman pwede na bangka-bangka lang yung ipapalubog nyo dyan. Sinking drill nga, di ba? Sinking boat drill. Boat ships pala, sinking ships drill. Diba? Malamang barko yan. Paano mo masasabing sinking drill kung yung napalubog mo, bangka lang. Diba? So ngayon nga po guys, ito talaga yung reason nun kung bakit nagalit ngayon si China. Pakinggan nyo Pakinggan nyo. Ito yung reason ni China kung bakit yan sila nagalit. Don't give any meaning to that. It's just coincidental. It's not complicated, it's coincidental. We have to check. If ever it is, it's no pun intended, no meaning to that. It's just coincidental, if ever it is. Nagkataon lamang at hindi dapat bigyan ng masamang kahulugan ang nalalapit na sinking exercise na isasagawa sa karagatang malapit sa Ilocos Norte bilang bahagi ng balikatan exercises ngayong taon. Ang napili kasing barko na palubugin ay ang decommissioned vessel ng Philippine Navy na BRP Lake Caliraya, ang kaisa-isang Navy vessel na gawa sa China. Ayon kay Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Toribio Adasi Jr., matagal at luma na ang naturang barko. The vessel has been used in the Philippines for a long time. So any attachment, if ever there is any, doesn't matter at all. Hindi naman direktang inamin ng Navy na gawa sa China ang barko na halos nasa 50 taon na ang edad. Ito ay barko para sa Philippine National Oil Company na kalaunan ay ibinigay nila sa Philippine Navy. Ngunit hindi rin ito nagtagal sa serbisyo dahil marami ng mechanical problems. This is an old tanker. We commissioned it in the Navy several years ago for to support the conduct of our naval operations. It's an old tanker, but because we can no longer, we found it appropriate to decommission it so as not to incur so much expenses on repair and maintenance, and we reserved it for exercises such as balikatan, so we can have a target for our firing. O, diba? There's nothing wrong with that, guys. Ano yung mali dun?
Ba't naman naurat si China? Kaya lang naman nagkaroon ng balikatan exercises na yan para po guys maano. Alam nyo kasi guys, medyo nag-gear up pa talaga yung military forces ng Pilipinas in terms of external defense. And isa pa guys, para naman po ma-enhance ang operational capabilities ng ating mga military. So, there's nothing wrong with that. Ang problema kasi dito sa China, ayaw niya na lumakas tayo. So ngayon na mayroong balikatan exercises, syempre, ano yung layunin nun, 'di ba? Enhancement nga, 'di ba, ng ating military forces para naman magkaroon sila ng new idea, 'di ba, new learnings. And kailangan talaga ma-exhibit yung mga drills na 'yan. Ang problema, masyadong pikon, asar talo itong si China. So, ngayon nga po guys, ito yung balita. Pakinggan nyo Tarantado talaga to si China. Kung ano yung napapasok sa isip nila, tingnan niya, pakinggan nyo. Kasabay po ng simula ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika, dumami sa 124 na Chinese vessels ang namonitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea ngayong pong linggo. Ayon sa Philippine Navy, partikular na dumami ang Chinese militia vessels na doble ngayon kumpara sa bilang nito sa mga nakalipas na linggo o buwan. Hindi naman daw nababahala ang Philippine Navy at hindi rin daw nila inaasahang makikialam ang China sa Balikatan 2024. Isa sa mga inaabangan sa Balikatan 2024 ang group sailing ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Tungkol naman sa aligasyon ng isang Chinese newspaper na gawang China umano ang barko na planong palubugin sa sinking exercise sa Lawag, Ilocos Norte, aalamin pa raw ng Philippine Navy kung Chinese-made nga ba ang BRP Lake Caliraya. Kung sakali man, sabi ng Navy, coincidental o nagkataon lamang ito. Luma at decommission na rin daw ang barko. Kapuso, o diba? Masyado lang talagang may issue tong mga check one na to. Diba? Bigla agad sila nagsulat sa kanilang platform na ganito ganyan, papalubugin yung barko natin, parang iniinsulto tayo. Hindi naman insulto yon, drill nga, diba? Ano bang napapaloob sa balikatan exercises? Malamang sandamakmak na drill. Sinking drills, war cave drills, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Group sailing, ang dami pa, ang daming drills. Bakit kayo mapipikon? No? Kita nyo guys sa partida, ang liit nating bansa, napipikon sila. Ang liit nating bansa, natatakot sila. How much more pa kaya? Kahit maliit tayo, kung lumakas yung military forces natin, ano na lang kaya yung magiging mukha ng mga yan? Di nangisay na sila. So ano yung reason ni Digong? Na, di ba, kaya nga nagtaka ako guys ano yung reason ni Digong na bakit nagpakatuta siya? Di ba, mantakin nyo ngayon guys tingnan nyo yung foreign policy ni PBBM, napakatapang, walang kinakatakutan. Di ba? Malayo si PBBM sa foreign policy ni Digong, na si Digong nagpapakatuta. Ito na nga yung dito guys yung pinaka point of view natin. Di ba, natitreaten nga sa atin yung China na kailiit-liit natin. Di ba, natitreaten sa atin tapos si Digong nagpapakatuta lang. Ano yun? Diba? Kasi guys, minsan sa desisyon mo din yan. Hindi porket na tinakot ka, magpapatakot ka. Wala naman tayong ginagawang masama, ba't tayo matatakot? Diba? Kaya nga, saludo ako sa ating presidente, guys. Literal na, saludo ako kasi siya yung tipo ng presidente na may puso sa mamamayang Pilipino pero hindi natatakot sa ibang bansa na talagang minamaliit tayo. Diba siya yung literal na hero? Mantakin nyo guys, siya lang yung siya yung tipo ng klase ng presidente na matapang. Diba? May paninindigan. Kayang depensahan ang sarili nating bayan laban sa mga mapang-aping dayuhan. Yung hindi natatakot. Kaya nga, wala siyang pakialam sa mga mga batiko sa kanya dito sa sa Pilipinas kasi literal na mas inuuna niya yung issue sa labas ng bansa, yung issue na talagang totoo. Kung papatulan niya yung yung prayer rally ni Digong, ano yung napala ni PBBM? Wala, 'di ba? Kaya much better talaga yung yung foreign policy ni PBBM ngayon, lalo pat grabe yung banta sa national security natin, issue, 'di ba? Ito yung maganda guys, yung hindi niya na pinapakialaman niya sila Digong. Total yung pamilya niya sanay na din sa sa mga pambabash yan 'di ba? Mantakin niyo.
simula nung nung pagkabata nila, umagahan, hapunan, gabihan na nila yan, yung bashing na yan. Kaya wala na sa kanilang bago. Kaya ang ginagawa nila guys, nagpe-perform sila sa mas mga productive na dito sa ating bansa. Hindi yung, 'di ba? Yung may president na tayong addict. Hindi nga pinapatulan, guys. Pero tingnan nyo, guys, yung foreign policy ni PBBM, diba, kung sino yung sinasabihan nilang weak leader, tingnan nyo, weak leader, pero grabe, yung foreign policy, halos natatakot sila na parang iniisip nila na gusto daw ni PBBM ng gera, gusto daw ni PBBM ng martial law, yung mga ganyan-ganyan mga pag-iisip nila. Tingnan nyo, kung hindi ba naman may mga pagkasinto-sinto. Kaya nga po guys, nagpa-panic mode na din itong China. I think hindi lang naman China, pati yung mga alipores nila. Yan, si Hale Roque, sila Digong. Kaya nga si Sara, no comment sa West Philippine Sea. 'Di ba? Anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.